morning po sa bawat isa sa ating isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan para sa araw na ito ng Friday, at salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat, pagsama niya, pangangalaga sa bawat isa sa atin. So ngayon po ay ang uling bahagi ng Stewardship Month, isang talata po ang ibabahagi ko sa inyo para sa umagang ito, para sa ating morning devotion. Ang sabi po sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwalaan niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay magmamalasakit sa inyo. So madalas nating marinig sa mga pakikinig natin tungkol sa stewardship man bilang mabuting katiwala, na ipagkatiwala natin yung ating oras, yung ating lakas, yung ating buhay, yung ating resources, yung ating talento. Pero sa bahaging ito ng ating morning devotion ay ini-invite tayo na hindi lamang pala yung mga ganong bagay yung binibigay natin sa Panginoon, maging yung ating mga alalahanin sa buhay, yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok na anuman na dumarating sa ating buhay, sakit o karamdaman, kalungkutan, kabalisahan, ay dapat nating ibigay lahat ito sa Panginoon. At dapat natin itong ipagkatiwala sa Kanya. Why? Because Siya ang tutulong o magmamalasakit sa bawat isa sa atin. So makikita natin dito yung kabutihan at yung katapatan ng ating Panginoon. Hindi nga tayo exempted sa mga ganitong mabibigat na sitwasyon, ngunit malinaw ang ibinabahagi sa atin ng mga talata o ng mga talatang ating binasa, rather sa umagang ito, na kung saan ay ibigay natin sa Panginoon ang mga bagay na ito dahil Siya yung tutulong sa bawat isa sa atin. Yung ganap na pangangalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga kung tayo man ay nakakaranas ng mga alalahanin, ng mga problema, ng mga sakit, ng karamdaman, ng kalungkutan, ay ibigay natin itong lahat sa Panginoon at makakaasa tayo ay Kanyang tutulungan, tayo ay Kanyang sasamahan, tayo ay Kanyang pagtatagumpayin sa mga sitwasyong ito na ating nai-encounter sa ating buhay. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil nariyan Siya. Hindi niya tayo iniiwang nangungulila, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga, patuloy tayong dumulog sa Kanya, patuloy tayong lumapit sa Kanya, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, tulad ng isang kapahayagan sa banal na kasulatan tungkol doon sa pananampalataya ng babaeng Samaritano, na kung saan yung kanyang prayer ng kanyang puso ay kanyang nakamit sa pamamagitan ng marugdog na pananampalataya sa ating Panginoon. So, dumako tayo sa ating prayer time para sa umagang ito. Let us pray. Gracious and loving God, salamat po sa umagang ito dahil patuloy kang mabuti sa bawat isa sa amin. Minsan nga, Panginoon, hindi kami exempted sa mga problema, sa mga trial, sa mga sakit at karamdaman. Ngunit, katulad ng iyong sinabi sa bahaging ito ng aming morning devotion, patuloy kaming magtiwala at manampalataya sa iyo. Ipagkaloob namin ang lahat ng ito sa iyo at ikaw ay tutulong at merong magagawa sa bawat isa sa amin. Kaya anuman ang
pinagpipray ng mga anak mong ito na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito para sa morning devotion. Bigyan niyo po ng katugunan upang minsan pa makita nila na ikaw ang Diyos na buhay na kanilang patuloy na pinaglilingkuran. Sa mga anak mo na may mga karamdaman, in the name of Jesus, pinagpipray ko po sila at nawa maging okay po sila at patuloy niyo po silang samahan, dakilang Diyos. Salamat po at nabayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng araw na ito. Salamat din po sa lahat ng iyong mga anak na nag-celebrate ng kanilang kaarawan, katulad ng aking anak na si Amira last August 23. Thank you po sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo sa kanya. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isang edisyon ng Morning Devotion para sa araw nito ng Friday. At muli tayo magkarinigan sa mga susunod na pagkakataon mula dito sa Crossroad United Methodist Church. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses, na nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. God bless everyone. Paalam!